Pilipinong lumaki ng 90s, sa mga kabatang 90s ko dyan, makaka-relate kayo dito sa aking i-build na model kit. Dahil ito yung anime na, mecha anime na may napakagandang kanta para sa akin. Kung alam nyo, sundan nyo ako yung kami narito, asahan nyo, magtatanggol, makikipaglaban para sa kapayapaan at kaayusan. Kami asahan nyo hanggang sa dulo ng mundo. Ang ganda ng ano niyan eh, nung lead guitar, di ba? Di ba yung lead guitar no, na lupit? So ano yan, Magic Knight Ray Earth yung anime na yan. So sa mga lumaki ng 90s, mga batang 90s dyan, meron akong model kit from Moderoid, which is the combined Rune God Ray Earth. Ayan. So isa sa mga napakagandang anime na napanood ko nung ako'y elementary days pa lang. At itong Rune God Ray Earth na to, ito yung isa sa mga pinaka ultimate na nila na mecha kit. Yung nag-combine na yung tatlong Rune God ni Hikaru, Umi at Fu. So yung si Ray Earth, Windam at saka si Ceres nag-combine na sila. So pag combine nila, ito yung kalalabasan, si Rune God Ray Earth. So, buksan na natin to at assemblein at tingnan natin kung anong meron dito sa kit na ito. Check this out, guys. Box art pa lang kay lupit na, ang tindi ng itsura ni ni Ray Earth combined Rune God. So, kitang-kita natin dito, meron siyang features ni Windam. Instead na apoy ni Ray Earth, yung pakpak niya is yung angel wings na to. Tapos meron siya yung mga crest ni Ceres. Tapos may feature din siya ni Ray Earth. So mostly ang color combination niya is from Ray Earth, yung kulay pula. Tapos yung pakpak dito sa baba is yung kay kay Ceres, at saka yung buntot. Nagkaroon siya ng buntot ng dragon. Ito na yung kay kay Ceres Rune God. So ayan, ang box art niya is animated. So yung anime depiction niya. Sa side ng box, sa gilid is makikita natin yung mukha ni Ray Earth. So napakaangas, napakatindi ng kanyang mukha. Parang siyang talaga, nangangalit. So parang siya, parang ready to fight, di ba? So yan. So sa ilalim ng box, ganun din, same nung box art sa harapan. Pati dito sa taas, ayan, same nung box art natin sa harap. Sa likod, makikita natin yung yung front view and rear view niya. So yung weapon niya, main weapon dito is yung magical sword. So yan, cool. Siya sa anime, para lang siyang light. Kumbaga sa espada ni Alfred sa Ghost Fighter, parang ganito yung datingan niya. Ayan. So dito ginawa nilang clear plastic yellow dito sa Moderoid. And yung variation ng pakpak niya dito, yung parang kay Windam. Tapos dito naman, pwede siyang mapalitan nung parang angel wings na tindi. So ang galing ng pagkaka-depict nila dito ng Moderoid. So buksan natin tong box. Makikita natin ay instruction manual. So typical Moderoid, makulay ang kanyang printout. Ayan. Same ng box art din yung nasa harapan ng manual natin. Tapos yung sa likod, same lang din. Ito. Tapos typical Moderoid way of printing. Ayan, may mga dito. Makikita natin yung may mga dilaw na yan. Ibig sabihin, colored pre-painted parts, no?
Tapos colored ang kanyang instruction manual. Ito isa sa mga hinahangaan ko sa Moderoid Good Smile dahil madaling matandaan, tsaka madaling makita kung ano yung mga parts na pupulutin mo. Kasi kulay, ano siya, may kulay. So may pula, may dilaw, may white, tapos grayish, ganyan. So ayan, hindi nakaka-boring i-build. So I think mabubuo ko to sa loob ng 3 oras. Depende sa aking mood. And experience ko nung binuo ko yung Ray Earth, medyo tight joints yun. Kaya nahirapan din akong buuin. Tapos nag-sanding din ako dun sa Ray Earth. And medyo nakakatakot galawin ng Ray Earth kasi ang tigas nga ng ng mga joints, lalo sa braso. Tapos ang loose naman dun sa paa. I hope dito hindi naman ganun hindi ganun kahigpit. At base sa mga review, matangkad daw tong kit na to. So 18 cm. So mas matangkad siya kaysa kay Ray Earth. So tingnan natin yung mga laman ng box. Makikita natin may mga gold parts dito para sa disenyo ng armas niya or ng armor. Tapos ito mga red parts para sa kamay at joint. Ayan, sa shield. Ito may kahalong gray parts na din para sa baluti niya. Ito yung sa kalasag. Tapos ito yung sa pakpak niya, yung dugtungan ng pakpak. Tapos ito naman, mga parte ng baluti niya. Ayan, may buntot, yung katulad nung kay Ceres na buntot. Tapos ito, ayan, puro pula lang siya halos. Kasi nga ang color scheme niya katulad kay Ray Earth, yung kay Hikaru. Ito yung pakpak. Ang ganda angel wings, pero mukhang manipis. Parang malutong siya. So ingat siguro dito kapag binubuo to kasi may kanipisan, medyo malutong. Tapos makikita natin dito yung kanyang espada, yung gold, yung transparent na dilaw. So parang energy sword gaya nung kay Alfred sa Ghost Fighter. So ang ganda ng espada niya, honestly. Ganda. Hindi. So parang siyang beam saber na magical, di ba? Ayos to. Tapos ito yung ibang parte niya, yung mga black parts, mga itim para sa mga dugtungan, tsaka sa braso, mga joints ganyan. May pakpak din ni Ceres, pero maliit na siya, tsaka itim. Meron din siyang version ng pakpak ni Windham. Ayan. Ganda silver. Medyo medyo pinag-iisipan ko kung anong gagamitin kong pakpak. Kasi kung posing ang gagawin ko, mukhang gagamitin ko tong angel wings. Pero kung display piece lang, parang nakapark lang siya, ito yung gagamitin ko kay Windham. Anyway, at least may dalawa tayong option kung anong wings ang pwede natin gamitin. Maganda. Yung gusto ko rin to, kaso kasi ito non-expressive Unlike dito, ito talaga yung iconic. Parang one reason kung bakit ko binili tong Ray Earth Combine dahil dito. Ganda kasi ng pakpak niya panapat kay Wing Endless Waltz. Tapos meron tayo ditong mga maliliit na lalagyan. Meron tayong sticker dito, foil sticker. At meron tayong mga pulang piraso dito para sa siguro to sa legs. Ito sa legs to Ayan, sa binte. Tapos meron tayong mga gold parts din dito para sa dekorasyong pambaluti niya. Tapos ito naman mga pre-painted parts. Ito yung sa gilid ng ulo. Tapos ito yung mukha niya. Ayan, pre-painted na rin yan. And ayan, marami tayong crest dito. Ayan, may pula, asul, berde. Ayan yung mga pinagsama-sama ng gems niya. So mukhang maganda to. At meron tayong parang polycaps dito. Parang medyo may kalutungan tong ganitong style. Anyway, tingnan natin yan. Buksan natin isa-isa.
Ayun, dating gawi, bago natin buuin ang model kit na ito, reviewin muna natin isa-isa yung mga pyesa niya, mga parte niya. Mag-umpisa tayo sa maliliit. So, itong mga maliliit, meron tayo dito yung Runner B. So, itong Runner B, mga gold parts to para sa baluti niya. Tapos, itong Runner N, makikita natin yung mukha ni Rune God combined. Ayan. Tapos, ito naman yung sa ulo niya, sa gilid ng kanyang ulo. May pre-painted na rin yan. May kulay dilaw dito sa gilid. Ito yung isa sa mga gusto ko sa Moderoid kasi hindi na mahirap mag-build ng kit dahil may pre-painted parts na siya. Hindi gaya sa Bandai, puro sticker. Tapos, ito, ayan, yung mga gems niya, kulay, kulay pula, asul, berde. Ayan, maganda, may mga gems. Lang medyo, may kalagkitan yung plastic niya. Tapos ito, yan, makikita natin yung sa Runner H. Bali, meron tayong dalawang set ng Runner H para sa binti ito. Yan, malagkit ang plastic na ito. Runner O, ganun din. Ito, kulay white, malagkit. Kaya siguro dati nahirapan ako sa Rayert kasi parang malagkit din yung plastic nun eh. Ito, Runner O, mga dugtungan. Tapos ito sa Runner K, para sa baluti niya to, sa binti, tsaka sa dibdib. Ito rin, buntot for Runner J. Runner F, ito yung pakpak ni Windham. Isang variation, isang uri ito ng pakpak niya para sa likod lalagay. Tapos ito naman mga itim na pyesa para sa katawan. Tapos mga mga dugtungan sa balikat, sa binti. Tapos may pakpak din ni Ceres, kaso kulay itim na, tsaka mas maliit. Meron tayong mga gintong pyesa dito, Runner A. Merong colored part dito, pre-painted para sa muka. Ito yung sa sungay niya, sa corona. Ito naman yung sa paa, yung kanyang kuko, parang paa ng manok, so Runner C. Tapos ito naman yung kulay pula din na pyesa para sa mga joints, saka sa mga gulugod niya, to Runner L. Para sa kamay, marami tayong verso para sa kamay. Ayan, kulay pula, Runner I, tapos meron shield siyang maliit. Meron tayong kulay gray dito para sa parts ng ng palda niya. Baluti. Ito baluti din. Tapos shield, kalasag. Tapos ito kulay pula para sa dugtungan ng mga pakpak. So, dalawang klaseng dugtungan. So, dalawang set, ng dugtungan para sa dalawang klase ng pakpak. Kasi ito yung isang pakpak na magandang pang display, yung angel wings na style. So ganda oh. Yun lang, medyo may kanipisan, tsaka mukha siyang malutong, so ingat sa nito. Ingat sa pag tupi, tsaka pagkabit kasi medyo siya. Medyo hindi naman matalas pero ingat pa rin kasi marami siyang parang details. So, take care lang. Ito. And ito yung espada. Hindi ko muna binuksan para hindi magasgas. Pero clear naman ito. Parang beam saber. Pero espada na siya. So, energy sword or magical sword. At ito. Buuin na natin itong Rayert. At nagpapasalamat ako sa Moderoid dahil gumagawa sila ng mga mecha model kit na parang hindi naman pinapansin ng Bandai or ng Kotobukiya. So, nabibigyan ng chance yung mga mecha anime series na magawan ng model kit. At yan, salamat sa Moderoid. Isa sa mga paborito ko ng linya ng model kit company. At buuin na natin to ngayong Holy Week. At ito si Kimmerman from Kimmerman Gunpla Studio. Ingat tayo lahat dyan. Happy holidays and safe building sa lahat. Goodbye. Paalam.